Ma'am, ayun mo no, kumusta po yung paghahain natin ng COC ngayong hapon? Napakainit ng pagtanggap. Hindi ko in-expect na ganito karaming tao ang pupunta para sumuporta po sa atin. Actually, galing po sa cathedral. Actually, dun po ako nagkaroon ng lakas ng loob na tama itong ginagawa ko. May purpose kung bakit tayo binigyan ng opportunity na ganito. And I believe that my intention is real. And gusto ko talagang magkaroon ng representation ang women, lalo na sa District 1. Ma'am, ano po yung mga priority ordinances natin sakaling manalo po tayo bilang konsehal po? Yes, unang-una, women empowerment. Sana magkaroon tayo ng more programs para palakasin ang leadership skills, entrepreneurial skills ng mga kababaihan. Apart from that, gusto ko mag-focus din sa women's health, maternal care, and mental health. Lalo na ng mga kabataan at saka yung mga bagong panganak na may postpartum depression. Isa po yung sa gusto natin na mabigyan din ng programa. And apart from that, as an architect, infrastructure projects po dito sa Pasig. Gusto natin pagandahin yung mga facilities natin, yung hospital natin, yung mga paaralan, and yung mga roads. Hopefully magkaroon tayo ng way kung paano natin mabawasan yung mga nakapark sa roads kasi yun ang nagkakos talaga ng traffic, lumiliit yung daan. And maybe we can offer elevated parking spaces for those who have cars na walang parking. Ma'am, why running under Team Sara no, bilang konsehal ng Pasig? Unang-una, alam niyo yung storya ni Ate Sara, nakaka-relate ako. Kasi anak din po ako ng isang OFW na nagsikap, nagtrabaho abroad dahil mas magandang opportunity sa labas. And hindi din po ako laking mayaman. Alam ko rin po yung pakiramdam na hindi makapagbayad ng tuition fee, hindi makabili ng mga pangangailangan. Eh nakita ko sa kanya yon na may ganun siya. Kaya yung malasakit niya sa mga less fortunate, andoon talaga. Mararamdaman mo kung totoo yung tao. Pangalawa, nakikita ko sa kanya bilang babae, iba kasi yung love ng isang ina sa anak niya. I always want to provide for my family, to give my kids a bright future. And I think before we can do that, we have to fix ang tahanan natin, which is Pasig City. And so yun yung pangalawa. Pangatlo is yung puso niya sa pagtulong. Ever since nakilala ko siya, noong 2022 pa lang, wala siyang pinipili kung sino tutulungan niya. Lahat ng lumapit sa kanya, whether tatakbo ba siya o hindi, tumutulong na talaga siya. So yun po yung reason. Many things. Alam niyo po, noong 2022, tumakbo po tayo under Arte Party List bilang first nominee. And since taga-Pasig po ako, dito ako nag-ikot sa Pasig. At nakita ko yung ibang mukha ng Pasig. Kasi for the longest time, isang dekada na ako nakatira sa Pasig. Ang naiikutan ko lang Barangay Ugong, Ortigas, Kapitolyo, Oranbo. But during that time in 2022, napuntahan ko po yung mga kasulok-sulukan, nakapag-house to house tayo. Nakita natin yung ibang mukha ng Pasig. Hindi pala progresibo lahat ng nasa Pasig. So nakita ko, bakit pa ako lalayo? Dito mismo kung saan ako nakatira, marami pang pwedeng gawin. So that's why I decided, sabi ko, siguro I will start small. Small. I'll start at my home. And kung ano man yung mga advocacy ko bilang parte or bilang author ng Arte Party List, gusto natin isulong yan dito in a smaller scale. Ma'am, from BMGT ko rin na magiging kung saan tayo papalalim po tayo, ano po yung nararamdaman nyo na marami rin pong sumusuporta sa inyo? Una-una nagpapasalamat ako. Pero ang gusto ko sana, nananawagan ako sa lahat ng Pasigenyo. If iboboto niyo po ako, huwag niyo po ako iboto dahil beauty queen ako, o kilala niyo ako, o nakita niyo ako sa TV. Tingnan niyo po yung credentials ko po, tingnan niyo po yung track record ko, yung values ko po as a person. For the longest time po, kahit saan po ako nilalagay, whether sa academe, sa pageantry, sa public service, I always strive for excellence. Hindi po pwede sa akin yung pwede na. And I will bring the same dedication, the same perseverance, the same passion na ginawa ko po sa lahat ng larangan na pinapasok ko. And believe me,
I will work. Hindi po ako nandito para magpa-picture sa inyo lang. Andito po ako para magtrabaho at makakaasa kayo magtatrabaho ko ng mabuti. Ma'am, message to all Pasigueños. Sa lahat ng mga Pasigueños, I can't wait na makilala kayo, marinig yung mga pangangailangan ninyo. Naniniwala ako na not one person can change the whole city. It takes everybody's work. It takes the whole village, the whole community. Kaya I want to empower everybody from the barangay captains to the kagawad, to the SKs. Kailangan bigyan natin sila, i-empower natin sila because kailangan natin ng katuwang na para magkaroon ng pagbabago. Hindi lang sa iisang tao lang yon. Kailangan tulong-tulong tayo. And of course, I believe in positive campaign. Hindi po ako naniniwala na para manalo tayo, kailangan nating manira ng ibang tao. Naniniwala ako, it has to be your own credentials. Yung plataforma mo, yun po yung magpapanalo sa'yo. So ako po, I urge everybody to spread positivity lang. Wala po tayong aawayin, wala po tayong kakalabanin. Lahat po kami nandito because we wanna serve. And that should be something to be celebrated. Hindi po dapat pinag-aaway-away. Thank you so much.